Hello everyone! Hello mga ka-Jorna! Smile more! Welcome back to our channel. Ano ba? May bisita. Tabi nag-vlog ako. Alis! Okay? So for today's video ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa PCOS or Polycystic Ovary Syndrome. So this is all about my personal experience po. So disclaimer lang. Syempre kailangan pa rin po nating magpa-check up or pumunta sa doktor para magpa-consult ng tama. So, lahat ng share ko is all about my experiences and kung ano yung mga naranasan ko as a woman or as a girl. So, yun nga. So ano nga ba ang PCOS? So, basically, ang PCOS ay ang pagkakaroon ng hormonal imbalance ng isang kababaihan or ng isang babae. So, mas marami ang androgen or testosterone nito at ito yung mga babae na nagkakaroon ng having a hard time to conceive, which is kung hindi mo pa napapanood ang video ko regarding sa nagawa ko or mga inintake ko na vitamins, ililink down ko na lang. And yun nga, nagkaroon na ako ng PCOS baby. So ito siya. So yan yung aking baby ngayon. So since hindi nga balanse ang hormones nating may mga PCOS, so nahirapan tayo mag-conceive, nahirapan tayo mag-ovulate ng regular or monthly, nagkakaroon ng period. So yun yung mga pinakang cause or symptoms na nakikita natin as a woman, meron tayong irregular na period. So, share ko lang kung ano yung mga na-search ko or yung mga nabasa ko na nakarelate ako. So, before, nagpa-check up na rin ako sa OB-GYN before ako mag-pregnant or mabuntis, and nag-take ako ng pinag-take ako ni doktora ng metformin. So, kung nakapagpa-check up ka na, nakapag-take ka na rin ito, for almost 6 months, trinay ko siya and medyo may kamahalan siya. And after that, tinigil ko muna kasi sabi ni doktora ay mag-observe na lang muna. And ang ginawa ko, nag-research ako kung ano yung mga, yun nga, kung ano yung mas magandang gawin. And pinag-aralan ko muna kung ano nga ba, kung meron nga ba akong PCOS. Pero regarding sa, sa check-up ko, nagpa-transvaginal ultrasound ako. Yun yung medyo masakit and medyo masakit din sa bulsa. So, dun sa result na yun, meron akong mga cystic ovary sa right ovary. And dun yung naging reason kung bakit nahirapan akong mag-conceive ng baby. So, sabi dito, yun nga, meron tayong mga cause ng PCOS. So, tinanong ko si doktora nun kung ano nga ba talaga ang reason bakit meron babae na may ganun or may PCOS. So, ang sabi ni doktora is wala naman daw talagang exact reason. Pwede itong genetics or namamana na sa iyong parents or sa mga ninuno mo or mga kamag-anak natin. And syempre, ang reason ng pagkakaroon nito is yung yung lifestyle mo or yung personal living or kung healthy ba ang pamumuhay mo, kung ano yung ginagawa mo or kinakain mo araw-araw, kung may bisyo ka ba. So, yun yung mga nakaka-trigger kung bakit nagkakaroon ng PCOS ng isang babae. So, ito yung mga common symptoms na matatagpuan or nakikita or malalaman kung meron kang PCOS. Sabi dito, irregular periods or no periods at all. So, ako dati, irregular ako 2 to 3 months bago ako magkaroon or ang ideally kasi 28 days ang cycle dapat ng isang babae or 28 to 35 ang alam ko. So, if ever na hindi mo matandaan, mag-download ka lang ng application na Flow, FLO, tracker yan ng pwede mong ilagay kung kailan ka nagkaroon, kung kailan natapos, so para matrack mo siya. So, malaking tulong yan. And no period at all. So, meron ding kababaihan na once year lang nagkakaroon, so dapat yan talagang kinukonsulta na yan, chine-check up na talaga yan.
And difficulty getting pregnant, yun nga, nahihirapan mag-conceive ng baby dahil hindi nga pantay ang hormones natin, nahihirapan tayong mag-conceive ng right eggs or egg cell, hindi nag-ovulate ang isang babae may PCOS. Third is excessive hair growth. So, ako, super excess ang hair ko, lalo dito sa legs. Super kapal, super dami, and super kulot. Sinishave na lang siya kapag aalis. And meron din dito, dito, and dito. So, yun nga, excessive hair growth. And, of course, weight gain. So, mapapansin mo, bigla ka na lang tataba, lalaki ang puson mo or tiyan mo. Hindi mo napapansin na, aba, sobrang taba mo na pala. So, yun yung mga nakaka-trigger or yun yung symptoms kapag bigla kang lumobo. Excessive weight gain. And sabi dito is thinning hair or hair loss. So, naranasan ko din yan. Naglagas din ng hair ko. Yung pag naliligo ka, ang daming pumupulupot sa sahig. And talagang kumpul-kumpul. So, hair loss and sobrang pagnipis ng buhok. And yung naranasan ko talaga ng bongga is yung severe acne or oily skin and pagkakaroon ng breakouts ko. So, share ko dito yung picture ko kung ano itsura ko dati. Meron din akong vlog regarding dito. So, ililink down ko na lang. So, as you can see, sobrang dami-dami kong breakouts dati because of pagkakaroon ng PCOS. So, yun nga. So, sabi dito, can PCOS go away? So, syempre, nung na-observe mo na or na-question mo na yung sarili mo or na-feel mo na meron kang PCOS is tatanungin mo ang sarili mo kung malala ba to, kung nakakamatay ba to, kung ganun ba, ano bang klaseng sakit to. So, basically, hindi naman tayo dapat super worry. Pero syempre, kailangan din natin agapan. So, ang advice ko nga is magpo-consult ka. Kasi sabi dito is hindi naman siya totaling nawawala. There is no cure yet. Syempre, pero meron din daw ways para mag-decrease or maging feel better ang isang taong may PCOS. So, pwede magpa-treat sa doktor, pumunta nga sa doktor, sa mga OB-GYN, yun yung mga field ng related sa gantong situation. And, of course, ako kasi, pinili ko muna magpaka-natural or mag-healthy living, iwas sa mga fast food, sa carbs, sa sugar, sa dairy products, sa oil, yan yung mga dapat iwasan para hindi ma-trigger or hindi mas tumaas yung chance para tumagal yung pagkakaroon natin yan. Since hindi naman siya totaling nawawala or totaling nakukure, so para lang ma-decrease or para lang gumaan yung pakiramdam natin, di ba? Healthy living lang, kain lang ng mga gulay and fruits. So, ginawa ko, lagi ako nagsasalabat, mga nag-juice na cucumber, yun yung mga nakakatulong sa atin, and more water. Yun lang, kung may mga questions ka regarding sa PCOS pa, comment down below lang. Kung meron akong mga hindi nabanggit, kung ano yung mga dapat kong sabihin, comment down below lang. And, huwag kang maghihinaan ng loob, hindi naman siya ganun kalala. Basta, as soon as possible na nalaman mo meron ka or nagpa-check up ka agad, pray ka lang and yun nga, healthy living lang. And of course, kagaling ka din. And huwag mawala ng pag-asa kung gusto mong mag-conceive. Katulad ko, nagkaroon ako ng baby, ito na nga siya. And tiwala lang sa sarili mo na kaya mo yan. Diba? So, ako nga, diba, ngayon, regular na ako, and tuloy-tuloy lang ang pag-healthy living, and syempre, iwas sa mga bisyo, or iwas sa mga pagpupuyat. So, thank you for watching. Tandaan, smile more!